Naniniwala akong may kababalaghang nangyayari sa anak ko. Iyon ang nakikita kong dahilan. Kaya sa'yo nangihingi ng tulong ngayon ang kaibigan mo. Che, please gumising ka na! Magandang araw mga minamahal naming tagapakinig dito sa Kwentong Takip Silim. Narito na naman po ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plupino, na muling maghahatid sa inyo ng isa na namang kwentong magbibigay sa atin ngayon ng kakaibang kilabot. Kaya naman wag na natin pong patagalin pa. Narito na ang susunod na parte ng kwento ni Cheche na pinamagatang Bulong. Kahit na nanghihina pa talaga ako ng mga sandaling yon, Sir Wilmore, pinilit kong ihanda ang sarili ko. Alam ko hindi ako pwedeng mag-aksaya ng panahon dahil wala akong kahit na anong ideya tungkol sa nangyari sa akin. Sinubukan ko pong tawagan uli si Joseph, Sir Wilmore, pero hindi pa rin niya sinasagot ang tawag ko. Diyos ko naman, Joseph. Sagutin mo ng tawag ko, please. Medyo naiinis na ako kay Joseph noon, Sir Wilmore. Hindi ko na alam kung anong problema niya. Ilang linggo na ring napakalamig ng pakikitungo niya sa akin. Iniiwasan niya na talaga ako. Muli ko pong sinubukang tawagan si Joseph sa kanyang cellphone. Pero bago ko pa tuluyang mapindot ang call button, ay bigla pong bumukas ang pintuan ng aming apartment. Finally, umuwi ka rin. Saan ka ba nanggaling, Joseph? Kanina pa kita tinatawag. Anong ginawa mo? Iniskandalo mo si Ma'am Gina sa office kanina? Che, bakit mo ginawa yun? Ano? Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Hindi na importante yun. Ang point ko, bakit mo ginawa yun? Ano, gusto mo rin ba matanggal sa trabaho? Che naman, mag-isip ka nga. Hindi mo man lang ba pakikinggan muna yung side ko bago ka magsimula ng away dyan? Ano, mas naniniwala ka sa sumbong niya kaysa sa akin? Hindi ganun yun, Che. Hindi mo kasi naiintindihan yung sitwasyon eh. Huwag mo akong simulan, please lang. Kinakausap lang kita para naman sa yung ginagawa ko eh. Bakit ikaw? Ano bang alam mo sa mga nangyayari sa akin ngayon, ha? Wala, diba? Hindi mo nga yata napansin man lang tong beda ko sa ulo eh. Tapos pag uwi mo dito sa bahay, bubungangaan mo ko tungkol dyan sa lecheng babaeng yan? Che, ano nangyari sa'yo? Kung sinasagot mo sana ang tawag ko, edi sana alam mo. Sobrang sakit ng dibdib ko ng mga sandaling yon, Sir Wilmore. Pakiramdam ko talaga, malapit nang matapos ang relasyon namin ni Joseph. Malaki talaga ang hinala ko na may relasyon sila ng bago naming manager. Dahil yun ang sinasabi ng mga bulong sa akin. Pero ng mga sandaling yon, ay hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako doon o hindi. Gulong-gulo na ako kung kanino pa ba ako dapat magtiwala. Gayong lahat sila, parang nagsisinungaling sa akin.
Maya-maya, Sir Wilmore. Bigla na lang ako nakaramdam noon ng matinding kirot sa tenga ko. Parang may mga naririnig akong bulong. Pero hindi ko naman maintindihan kung anong sinasabi noon. Napahawak ako sa magkabilang tenga ko at maya-maya pa ay naramdaman ko na lang na may tumulong mainit at malagkit na likido mula doon. Dugo. Joseph, dumudugo yung tenga ko. Joseph, ano nangyayari sa'yo? Tigilan niyo na ako! Tigilan niyo na ako! Ayoko na! Umalis na kayo sa ulo ko! Nang lingunin ko uli si Joseph, Sir Wilmore, nakita ko pong hawak-hawak niya ang ulo niya at para siyang namimilipit sa sakit. Meron siyang pilit na pinaalis doon sa ulo niya habang patuloy ko pa rin naririnig yung mga bulong na hindi ko maintindihan. Joseph! Joseph, saan ka pupunta? Huwag ka umalas! Sandali lang! Pero nagpatuloy lang po sa pagtakbo si Joseph palabas ng apartment namin noon na Sir Wilmore. Doon na rin biglang huminto yung mga bulong na naririnig ko na mukhang hindi pala para sa akin. Umalis ka na, Cheche. Puntahan mo na si Nanay Susan. Bilisan mo, Cheche. Kukunin nila si Joseph sa'yo kapag hindi ka pa kumilos. Doon na talaga ako nataranta ng husto, Sir Wilmore. Kahit na nagdadalawang isip ako kung makikinig pa ba ako o hindi sa mga bulong na naririnig ko. Sa uli ay sumunod pa rin ako. May something po sa instinct ko na nagsasabi sa aking kailangan kong makinig this time. At sinunod ko po yon. Nagtiwala na lang ako sa sarili ko at hindi ko na ininda pa yung nararamdaman kong kirot dahil sa tinahing sugat sa ulo ko. At bumiyahin na lang ako papunta sa bahay ni Nanay Susan. Sasakyan na po ako napaiyak ng matindi, Sir Wilmore. Dahil na rin po siguro sa halo-halong emosyong nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Bukod pa sa pag-aalala ko para kay Joseph, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin at alam kong kailangan ko ng tulong. Oh, Che, anak. Ikaw pala yan. Halika, pasok. Teka, Diyos ko po. Paano yung sugat mo sa ulo? Mahabang kwento po, Nay. Ang totoo po, may kailangan po akong sabihin sa inyo, kaya lang mukhang may bisita po pala kayo. Ay, nako, halika na sa loob. Ayos lang yan. Siya si Valentin. Isa siyang espiritista na nilapitan ko para sa kaso ni Darwin. Espiritista po? Bakit po kayo nagpatawag ng espiritista, Nay? Ay, anak, di ba nasabi ko naman sa'yo nung nakaraan, naniniwala akong may kababalaghang nangyayari sa anak ko, kaya niya nagawa yun. Kaya ngayon, naghahanap ako ng paraan para matulungan ko si Darwin. Ay, alam kong mahirap paniwalaan, anak, pero sa tingin ko, sinapian ng demonyo ang anak ko eh. Sana
Huwag mo akong husgahan at actually, Nay, tungkol ho dyan ng pinunta ko rito. Kaya nga, gusto ko sana kayo makausap. Inaya na po ako ni Nanay Susan na pumasok ng tuluyan sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos ay formal niya po akong ipinakilala kay Valentin. Ang espiritistang nakilala niya dahil na rin sa rekomendasyon ng isa niyang kaibigan. Nakita kong seryoso itong nakaupo doon sa couch ni Nanay Susan. Nakasuot siya ng all-black attire at mukhang seryosong naghihintay doon. Honestly, medyo nakakatakot po ang aura niya. Pero hindi ko alam kung bakit nung makita ko siya, ay naramdaman ko agad na sobrang gaan ng aura niya. Para bang kampante agad akong hindi siya isang masamang tao. Valentin, ito nga pala si Cheche. Kaibigan siya ng anak kong si Darwin. Siya si Valentin. Hi, pleased to meet you. And pleased to meet you too, sis. Val na lang, masyado kasing mahaba at pangmaton yung Valentin. Hindi bagay sa beauty ko? Medyo nagulat po ako noon sa naging response sa akin ng espiritistang si Valentin. Dahil hindi ko akalaing hindi pala siya straight na lalaki, Sir Wilmore. Natawa pa nga po siya nang makita niyang nalalaki ang mga mata ko . Pero kinalabutan naman ako nang biglang mapakunot ang noo niya nung hawakan niya ang kamay ko para makipag-shakehan sana sa akin. Tapos bigla niyang binawi ang kamay niya na para siyang napasok. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Sinusubukan makipag-communicate sa akin ng gabay mo, sis. Pero may ibang presence na humaharang sa kanya. Mainit, nakakapaso, kagaya nung presensyang bumibitag ngayon sa kaluluwa ni Darwin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong gabay? Doon ipinaliwanag sa akin ni Val, Sir Wilmore, ang mga tanong na matagal ko nang gustong masagot. Yung mga bagay na pinagtatakhan ko noon, pati na rin ang mga pangyayari sa buhay ko ng mga panahong yon. Yung mga bulong na naririnig mo, sis, hindi yan galing lang sa kung kanin-kanino mga kaluluwang ligaw. Yan ay galing sa gabay mo na matagal nang nagbabantay at pumoprotekta sa'yo. Yun ang tinatawag dating higher self. Isang parte ng sarili natin na hindi sumama sa pagkakaroon natin ng physical body at naiwan lang dun sa tinatawag na spirit world. Dapat mapag-aralan mong tandaan ng boses at pakiramdam ng presensya niya, sis. Para naman hindi ka nalilito sa mga boses na nagpi-feed sa'yo ng informations. At hindi lang ito ang unang pagkakataong may magi-interfere sa inyo, kaya dapat i-familiarize mo na yung sarili mo sa kanya. Hindi talaga ako nakasagot kay Valentin ng mga oras na yon, Sir Wilmore. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Ang dami niyang alam tungkol sa akin, and that's when I know na totoo siya at hindi putso-putso lang na espiritista. Pero teka, ano ba talagang sadya mo, Iha? Ano yung sasabihin mo tungkol kay Darwin?
Doon ko ikwento sa kanila ang nangyari, Sir Wilmore. Lahat ng nangyayari sa akin, simula noong mawala si Darwin, pati na rin ang nangyari ngayong kay Joseph. Kitang-kita ko po ang takot sa mukha ni Nanay Susan nang malaman niya kung anong kalagayan ng anak niya. Diyos ko po, ang anak ko. Ginagamit ng demonyo ang boyfriend mo, Che, para hindi ka umakto sa paghingi ni Darwin ng tulong sa'yo. Sa palagay ko, matagal na rin alam ni Darwin na pareho kayo ng abilidad. Iyon nga lang, maswerte ka dahil malakas ang gabay mo. Maganda ang koneksyon yung dalawa. Hindi tulad ng kay Darwin na mabilis lang nasilo ng demonyo. Iyon ang nakikita kong dahilan kaya sa'yo nangihingi ng tulong ngayon ang kaibigan mo. Val, tulungan mo ko iligtas si Joseph. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, sis. Iyon talaga ang gagawin ko. Dahil kapag nagawa mong iligtas ang boyfriend mo, I think magagawa mo ring pakawalan si Darwin sa kulungang kinasasadlakan niya ngayon. May kakayahan kang gawin yun dahil sa tingin ko, yun talaga ang calling mo, Cheche. Pero hindi ko alam kung saan natin siya hahanapin. Sa sementeryo, Cheche. Sa sementeryo kung saan nilibing si Darwin. Doon niyo siya hanapin. Bilisan mo, Cheche. Bago pa mahuli ang lahat. Alam ko na. Alam ko na kung saan natin siya hahanapin. Tama nga ang sinabi sa akin ng bulong na narinig ko, Sir Wilmore. Nakita namin si Joseph doon mismo sa puntod ni Darwin. Nakahiga siya sa lupa, namimilipit sa sakit, at parang pilit na pinaglalabanan ang kung anumang naririnig niya sa kanyang isip. Namumutla ang balat ni Joseph. May mga parte rin pong parang lapnos o nasusunog, Sir Wilmore. Para po siyang tinutorture sa itsura niya. Tumakbo po ako noong papalapit sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit. Niyakap ko siya habang nagdadasal ako sa Diyos na sana ay tulungan niya akong malampasan ang pagsubok na yon. In nomine Domini, libera nos sa malo. Nagulat na lang ako, Sir Wilmore, nung bigla na lang sumigaw si Joseph nang lumalabas na boses sa kanya ay malagong at malalim na animoy nang gagaling pa sa ilalim ng lupa. Isa yung mahabang sigaw na halos umubos sa kanyang hininga. Pero pagkatapos nun, kitang-kita ko po muling nanumbalik ang normal na kulay ng kanyang balat. Doon na po ako napaiyak at napausal ng pasasalamat sa Diyos. Joseph, ayos ka lang ba? Che, Alatapos sa malakas na kalabog ng dibdib ni Joseph, ang kaba at takot na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Pero sinigurado ko sa kanya na naandun lang ako at hindi aalis sa tabi niya hanggang sa kumalma siya. Umuwi kami kina Nanay Susan at nang makarating kami sa wakas ay saka palang umami si Joseph sa akin ng totoong nangyari sa kanya nitong mga nakaraang linggo. nung gabing na nagiinip ka tungkol kay Darwin, Che, yun din yung unang boses na nakarinig ako ng mga bulong na nagsasabing ikaw naman ang isusunod siya.
Tinatakot niya ako, Che. Na kapag sinabi ko sa iyo ang lahat ng problema ko, gagawang kanya ng masama. Gagawin din daw niya sa iyo ang ginawa niya kay Darwin. Ganon talaga ang mga demonyo. They feed on our fear, sadness and anger. Dumidikit sila sa mga taong palaging negatibo ang nararamdaman o iniisip. Lalo na sa mga taong may pinagdaraanan. Tulad mo. Nasabi niyo sa akin na nung isang taon nilang nalaman mo yung karumal-dumal na krimeng ginawa ng stepfather mo sa nanay mo, right? Sa palagay ko, iyon ang dahilan kaya nagawa ka nilang kontrolin. Sa tingin ko, malapit na naman kasi ang death anniversary ni nanay. Kaya ilang buwan ko na rin siyang iniisip. Pero lalo pang nadagdagan yung problema ko nang dumating yung bagong general manager sa pinagtatrabahuan namin ni Cheche. Si Gina, ex-girlfriend ko na pinangakuan ko dati na kasal. Ex? Bakit hindi mo sinabi sa akin to, Joseph? Ayoko mag-isip ka, Che. Nalaman ko kasi na running for promotion ka na. Alam kong matagal mo nang hinihintay yun, Che. At ayokong dahil lang dito maisipan mong mag-resign sa trabaho. Sa maniwala ka man o hindi, nung lapitan ako ni Gina, nireject ko siya at nag-resign ako dahil ayokong magkasira tayo. Sasabihin ko naman to sana lahat sa iyo Kaya lang nagsimula na ako makarinig ng mga bulong sa utak ko at para na ako masisiraan ng bait. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Sa paliwanag ni Joseph, naintindihan ko rin sa wakas kung ano ba talaga ang totoong nangyari. After that, inayos namin ni Joseph ang naging gusot sa relasyon namin. Kasabay ng pagpaplano namin kung papaano nga ba namin tutulungan si Darwin. Oh, Nanay Susan, bakit ang lungkot po ng mukha niyo? Huwag po kayong mag-alala. Maya-maya lang nandito na si Val. Tutulungan niya tayong iligtas si Darwin. Nag-aalala lang ako, anak. Hindi ba napakalaking kasalanan ang ginawa ni Darwin? Mapapatawad pa kaya siya ng Diyos? Sa tanong na iyon ni Nanay Susan, hindi po ako nakasagot, Sir Wilmore. Hindi ako reliyosong tao. Hindi nga ako lumaking palasimba at madasalin Pero naniniwala po ako na hindi naman kagustuhan ni Darwin ang nangyari sa kanya. Naniniwala ako na naging mahina siya, pero ni minsan ay hindi niya kinalimutan ang Diyos sa puso niya. At yun ang pinanghawakan ko. Alam kong dahil doon ay magagawa pa rin siyang patawarin ng langit. Handa ka na bang tumawid, Cheche? Oo, simulan na natin. Tandaan mo, Che. Kasama mo kami, ha? Kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Ano man ang makita at marinig mo sa gagawin mong pagtawid, huwag ka magpapadala dahil hindi ka nila kayang saktan hanggat naniniwala ka sa proteksyon niya. Sa loob ng dating kwarto ni Darwin, doon namin isinagawa ang pagtawid na sinasabi ni Valentina, Sir Wilmore. Pupuntahan ko si Darwin kung saan man siya nakakulong at pinahihirapan ng mga nilalang na gumawa sa kanya nito. Sa pagpikit ko pa lang ng mga mata, Sir Wilmore, pakiramdam ko, napunta na agad ako sa ibang dimensyon. Para po akong naglalakbay sa isang madilim na lugar. Pakiramdam ko nga noon, kakapusin ako ng paghinga dahil wala man lang akong makita ni katiting na liwanag man lang sa paligid ko. Hanggang sa
Cheche. Cheche, nandito ako. Tulungan mo ko. Bigla na lang pong may lumitaw na kulay itim na kabaong noon sa harapan ko, Sir Wilmore. Ang hitsura po noon ay kamukhang kamukha nung kabaong na nakikita ko sa panaginip ko, kung saan nakakulong si Darwin. Akma ko na po sanang lapitan yon, pero ganun na lang po ang gulat ko nang bigla ring lumitaw sa harap ko ang isang napakalaking nilalang na may kulay pula at animo po nasusunog ang balat. Napakasangsang ng amoy niya. Amoy bulok na laman na sinunog sa baga. Ang itsura niya po ay nakakasuklam. Animo siya ay kalahating tao at kalahating hayop na may malalaki at paikot na sungay. Tumatawa siya, Sir Wilmore. Para bang tinatakot niya ako sa kanyang presensya. Lumawak pa ang pagkakangiti niya nung nakita niyang napahinto ako nang makita ko siya. Pero nang magsimula po uli akong maglakad patungo sa itim na kabaong kung saan nakakulong si Darwin, nakita kong bigla na lang itong sumimangot. Tumalim ang mga tinging ipinukol nito sa akin, pero hindi siya gumagalaw sa kanyang pwesto. Sige, Cheche. Magpatuloy ka. Tulungan mo si Darwin. Buksan mo ang kabaong, Cheche. Tulungan mo siya. Isang malakas lang na sigaw ang pinakawala ng demonyo. Lalo na nang gayahin ni Darwin ang ginagawa kong pagdadasal. Hanggang sa nakita ko pong unti-unting naglaho ang nakatatakot na nilalang na yon sa aming harapan. Bigla rin pong lumiwanag ang paligid, Sir Wilmore. Pagkatapos nun, medyo naging blurry na ang alaala ko, yung sumunod na mga nangyari. Basta ang natatandaan ko na lang ng malinaw ay yung nakita kong kumakaway na si Darwin sa akin habang naglalakad siya papalayo. Nakangiti na ngayon ang mukha niya at napakaaliwalas na noon tulad ng dati. Che, please gumising ka na. Nang muli po akong magmulat ng mata, Sir Wilmore, nakita ko na lang ang umiiyak na mukha ni Joseph, ang nag-aalalang mukha ni Nanay Susan, at si Val na nasa harapan ko. Lahat po sila nakatingin sa akin habang nakahiga ako sa pamilyar na kwarto namin ni Joseph sa apartment. Che, gising ka na, Che. Paano ako napunta dito? Di ba nakinya Nanay Susan tayo? Che, 3 araw ka ng tulog. Grabe, tinakot mo ako. Akala ko mawawala ka na sa akin eh. 3 araw? Talaga? Sabi ko naman sa inyo, napagod lang ang katawan niya eh. Masyado ka kasing OA. Sorry, hindi mo naman kasi maiaalis sa akin yung mag-alala eh. Akala ko kasi mawawala na sa akin yung girlfriend ko. Teka, paano ba yung mata mo, Val? Bakit ka may black eye? Nag-away ba kayo? Ano nag-away? Ginombag ako ng boylet mo, sis. Pinagbantaan pa nga ako na pipihitin niya raw yung leg ko kapag hindi ka pa gumising ngayong araw.
Natawa na lang ako pagkatapos ng naging usapan namin. Si Nanay Susan naman, Sir Wilmore, sobrang laki ang pasasalamat nang ibalita ko sa kanya kung anong nangyari sa pagtawid ko. Sobrang gaan ang pakiramdam ko nang makita kong sa wakas, kahit po papaano ay masaya na si Nanay Susan. Doon ko nga po na-realize na baka nga tama ang sinabi sa akin ni Val. Baka nga po, ito ang calling ko sa buhay. Kaya nangyari ang lahat na yon. Kaya nga po nang alukin ako ni Val, Sir Wilmore, na maging apprentice niya pagkatapos ng nangyari. Hindi na ako nagdalawang isip pa na tanggapin yon. And that was the beginning of so many other experiences and amazing stories that happened in my life. I hope you enjoy listening to my story, guys. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at makikinig pa. Muli ay ito nga po pala si Cheche. God bless us, everyone. Narito na po ang pinakaaabangan ng ating mga tagapakinig. Ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout going out to Sensen, Helen Daugas, Rosario San Jose, Andrade Eve, Jeneline Compas, Jora Azucena, Emerson, Coel Riambunanza, Herche Howard, Doña Bonita. At ngayon magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Coel Riambunanza at Rosario San Jose. Sabi ni Coel, "Good day, katakip silim. First time kong mag-comment pero laging nakikinig. Lalo na sa work. Pangparelax ang utak. More horror stories to come. Take care, mga katakip silim. Salute." Sabi ni Rosario, "Maraming salamat po Sir Wilmore sa pag-narrate po sa magandang kwentong ito. Palagi po kayong mag-iingat and more power po dito sa Katie at SB. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takipsilim at sityo bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plupino. Nagpapasalamat."